Sa video ito ay ibabahagi ko kung paano ko inalagaan ang aking mga alagang kambing sa isang buong araw na maulan. Welcome mga bay sa Buhay Probinsya. Dito pa rin sa pag-aalaga ng kambing. Sa tingin ko mga bay no, ay buong araw uulan to. Nandito tayo ngayon mga bay sa bahay ng aking alagang kambing. Dito sa aking mga bisiro. Ayan. Ito yung mga breeding ko mga bay, pangbinta. Ito sila dito sa loob mga bay kahit umaaraw o umuulan. Isang pamaraan lang yung ginagamit ko kung paano ko sila pinapakain at pinapainom. Kasi hindi ko naman sila pinapastol kaya okay lang sila dito kahit umaaraw umuulan. Pero yung aking mga inahin mga bay ay pinapastol ko yan kapag maganda yung panahon or walang ulan. Dito muna tayo mga bay sa mga kambing ko na hindi pinapastol. Ganito lang mga bay no. Yung oras ngayon mga bay ay alas 2. Sa tanghali binibigyan ko sila ng mainom. Dito sa isang planggana ay ubos na. Ayan, dinidila-dilaan na lang nila yung natitirang feeds. At dito naman sa isang planggana, ito marami pa. Halo-haloin ko lang para umalsa yung feeds. Mamayang hapon naman ng mga bay ay maglagay na ako dyan ng pagkain nila. Kahit anong klase ng damo. Dahon ng saging, pwede dahon ng gamuting kahoy. Kung ano lang yung madali kong makuha sa araw-araw na pwede kong maibigay sa kanila. Diyan ko nilalagay sa itaas. Kasi dyan sa ibaba ay inuman yan. Pero minsan lang ako nagpainom dyan. Kasi pag ubos na yung sa kabila, mag-agawan sila sa dito naman sa kabila. Tapos mayroong iba maiipit at magsisigaw. Ang ginawa ko, planggana na lang yung pinainuman ko sa kanila. Kapag naubos na nila yan mga bay, yung mga nasa labas naman, yung mga inahin ko, isusunod ko na painumin. 2 balde rin yung ibibigay ko sa kanila. Tig-isa sa isang planggana. Mamaya ay maubos na to. Hinihintay ko lang to. Meron na akong inihanda doon na 2 balde para doon sa mga inahin ko at barako. Itong bahay ng aking alagang kambing mga bay ay nilagyan ko rin ng ng tawag dito sa amin ay puhuan. Kaitlogan ko ng mga inahing manok. Dito sa kabila ay may sisiw na to. Ay, nanunuka yung inahin mga bay. Ayan o. Double purpose to mga bay no. Bahay ng aking alagang kambing. Nilagyan ko rin ng paitlogan. Para makapagpasisiw pa rin ako ng aking mga native chicken. Sa tawag sa amin ay mga bisayang manok. Kasi yung mga alaga kong native chicken mga bay ay nangitlog lang kung saan saan. Kaya nababasa ng ulan. Hindi napipisa yung kanilang mga itlog. Nagiging binugok. Yung pumuputok na lang. At ang baho. So ayun mga bay no. Itong mga alaga ko dito sa loob. Walang problema to. Umaaraw or umuulan. Kasi hindi ko naman sila pinapastol. Pinapainom ko lang sila at binibigyan ng kanilang makakain. Kanina mga bay no ay nakapagdamo na ako. Dadalhin ko na lang dito para ibigay sa kanila mamaya. Pag naubos nila to. Maulan ngayon. Tatapusin ko ng maaga yung trabaho ko. Para hindi tayo medyo ma-expose sa lamig. Medyo bilis-bilisan din natin yung trabaho. Naisipan nyo kasi na ibahagi sa inyo or mag-video para dito sa aking pag-aalaga ng kambing sa ganitong uri ng panahon kapag buong araw umulan. Dito naman tayo mga bay sa mga alaga ko. Itong mga nasa labas, may bakod to. Hindi pa rin sila basta lang makapunta doon sa pastulan. Kasi ayan yung pinto nila. Nakatago lang sila. Yung iba ay nasa ilalim ng bahay ng aking alagang kambing. At yung iba naman ay nasa loob ng yung tambayan namin. Yung pinabahay ko sa kanila. Pag wala kasing ulan mga bay ay sa ganitong oras nag-iingay na yan. Kasi gusto na nilang ipastol sila. Pero ngayon maulan. Ang tahimik-tahimik dito. Yung nag-iingay lang yung alaga kong baka. Si Brenda. Puntahan natin mamaya si Brenda. Ipapakita ko sa inyo. Itong iba mga bay no, ay dito sumilong. Kasi yung 2 kong kambing na malalaki nagtatapang-tapangan doon sa loob. Kaya natatakot tong iba. Sinusuwag sila. Ayan mga bay. Nakabantay siya sa may pinto. Kung sakali mang may pumasok ay susuwagin niya. Kaya hahanapan ko ng paraan to. Hindi pwede yung ganito kasi nahihirapan yung iba kong alaga. Malalaki silang kambing. May lakas. Natatakot talaga yung mga native ko na inahin. Nandito rin yung aking barako. Ayan. Natatakot si Maricar. Maricar to. Buntis na rin to mga bay. Yung bago kong bisiro. Babae yan. Yung binahagi ko sa nakaraan kong video. Yung nanay niya ay wala dito. Buti siya ay hindi inaaway. Lumabas na sila mga bay kasi medyo humina na yung ulan. Pag hinihintay ko na lang na mabakante yung planggana para sila naman yung bibigyan ko ng mainom o tubig na may halong feeds. Yan din yung kagandahan mga bay pag na-train natin yung alaga natin na uminom ng tubig na may halong feeds sa mga ganitong uri ng panahon. Meron kasing nagsasabi na hindi na raw healthy kasi may feeds na, pinapakain na ng feeds. Pero sa tingin ko mas hindi healthy mga bay kung wala tayong maibigay. Kasi pag dumadami na yung alaga natin mga bay sa ganitong uri ng panahon, kahit magkumpay man tayo, hindi natin sila mabubusog. Hindi tayo makapagpastol kasi maulan. Diyan na papasok yung kagandahan na matrain natin sila na kumain ng feeds or uminom ng tubig na may halong feeds.
meron tayong maibigay sa kanila kahit sa maulan na panahon. Ito mga bay, mga lalaki to, itong dalawa, magkapatid. Mga malalaki na to. Hindi ko sila nilagay dito kasi nasanay sila dito sa labas. Sinubukan ko na yan, ipinasok sila dalawa mga bay. Tumatalon dyan. Medyo mababa lang kasi. At hindi ko na in-expect na makakatalon pa sila kasi dati naman yung mga kambing ko ay hindi naman nakakalabas kahit ganyan lang kataas yung pinto. Update natin to. Itong dalawang anak ng Lasky mula sa aking bagong barako. Ayun yung tatay nila. Yan. Obserbahan ko to mga bay, no? Kung gaano sila kabilis lumaki. Mas maganda kung aabot lang sila ng 5 buwan, may binta na. So yan mga bay, binigyan ko na yung aking mga inahin. Yan o, uminom na sila. Nandito rin yung iba. Yan. Ito yung pamaraan ko mga bay, no? Pag nandito sila sa loob, diyan ko na lang nilalagay yung planggana para dito na ako maglagay ng kanilang mainom. Hindi na ako papasok pa sa loob kasi pag papasok ako mga bay doon sa may pinto, tapos dala ko yung balde, dudumugin ako nila. May tendency na matapon-tapon yung laman ng balde. Kaya yun yung pamaraan ko. Pero pag napastol ko sila mga bay, andoon pa sila sa pastulan, ay nire-ready ko muna dyan yung planggana. At yung isa ay doon banda. Yung pinaglayo ko lang para makatakbo-takbo pa yung iba. Kasi pag medyo malapit ay napakadali lang manuwag nito, itong mga malalaki. Pasokin natin sila mga bay. Ayan. Ito yung pinto ko mga bay, no? Ito na pinto ay papasok doon, papunta sa amin. At ito naman papunta doon sa aking mga alagang kambing. Tuwing inuuwi ko sila ay sinisarado ko to. Ayan, isasara ko yan. At dito ay binubuksan ko para pagdating nila dito ay diretso na sila punta doon. Kasi pinakawalan ko lang sila mga bay doon sa pastulan. Magtatakbuhan na lang sila papunta dito. At yun yung treats ko sa kanila. Tubig na may halong feeds. Para lagi nilang maalala na sa tuwing pinapakawalan sila doon sa pastulan, meron silang dadatna na mainom dito. At hindi na ako mahirapan maghila pa sa kanila. Pauwi. So ayun mga bay, ubos na. Yung kasunod dito ay yung mga alaga kong baka ko na. Okay na itong mga alaga kong kambing. Bibigyan ko na lang sila ng mamaya, kahumpay. Kunti lang siguro yung ibigay ko sa ngayon para hindi tayo medyo maalanganin sa oras. Dapat matapos ko yung aking gawain ngayon mga bay na maaga para makapagpahinga na rin ako. Medyo malamig yung panahon. At saka basa ako ngayon kasi naulan na ako kanina. Dito muna tayo sa aking alagang baka mga bay. Ayun yung aking mga native chicken, mga Bisayang manok. Ito, si Brenda to mga bay. Hindi ko na siya sinasama sa kanyang nanay doon kay Lamyat at sa kanyang kapatid. Kasi sinusuwag siya ni Lamyat, ng kanyang nanay. At siya naman ako rin ay sinusuwag niya. Kaya hindi ko pinapastol kasi delikado, baka masuwag ako doon. Dito lang siya. Meron naman siya makakain-kain dito at binibigyan ko na siya ng pangumpay. Sa ngayon lang, hindi ko to mabibigyan. Pero napainom ko na siya ng tubig na may halong feeds kanina. Medyo ingat ako dito mga bay kasi baka masuwag ako. Nagpapahipo naman siya sa akin mga bay, no? Sa tuwing binibigyan ko siya ng pagkain o pinapakain ko siya. Yung ayaw lang niya ay ayaw niyang hinawakan yung lubid niya tapos hihilain siya. Parang nagagalit siya. Nag-aatim siya na susuwagin niya ako. Dala na rin siguro sa kanyang pagbubuntis mga bay. Mag-4 na buwan na yung pagbubuntis niya. Napakaaga kasing naglandi. 1 taon pa lang siya. Paulit-ulit na yung kanyang paglalandi kaya pinasampahan na lang namin. Kasunod dito, pag nanganak to ay EI na. Pero palang nag-comment na mag-abang daw siya sa pag-upgrade ng aking alagang baka. Ayun o. Op. Ayan. Okay naman siya mga bay. Ayan, papahipo naman pero wag lang tayo magkumpiyansa. So ayun mga bay, no, nakapag-upgrade na ako. Yun, pina-EI ko yung inahin kong baka ko, si Lamyat. At lalaki yung naging anak. Wala pa dito. Mamayang hapon. Pag naiuwi ko na yun, hindi papakita ko sa inyo. Lalaki yun, pinangalanan kong Raul. Ang lahi niya mga bay ay Brahman. Galing yung similya sa Department of Agriculture dito sa amin sa Bantayan Island. Kaya nakapanganak to at naglandi ulit. Ipa-EI ko na. Pero pag naging salbahe ito mga bay, napaplanuhan rin namin na ibinta. Pag hindi talaga magbabagong baka na ito. Meron kasi nag-advise na kapag nakapanganak na daw ay hindi na nanunuwag. Ayan o. Pag medyo lumapit siya ay dapat alerto na agad ako kasi baka biglang tumakbo at maabutan ako. Pero pinapaamo ko siya mga bay, no? Sinusuklay ko ng brass yung kanyang katawan
Siguro naging agresibo lang talaga kasi sinusuwag siya ng kanyang nanay at dala na rin sa kanyang pagbubuntis. Dito ako nagdamo kanina. Ayan yung mga nakuha ko. Yan yung ibibigay ko mamaya doon sa mga alaga kong kambing. Dinadamuhan ko to dito para tumubo yung mga damo na katulad dito mga bayo. Tawag dito sa amin ay balili. Ito kasi yung paborito ng alaga kong baka na kainin. Yung mga damo na medyo tumatangkad o tumataas, binubunot ko yan. Kasi ngayon ay maulan, malambot yung lupa. Yan yung ibibigay ko sa mga alaga kong kambing. Double purpose na rin mga bay. Dinadamuhan ko to para tumubo itong mga damo na to. At yung nakukuha ko ay binibigay ko doon sa aking mga alagang kambing. Pag hindi ko kasi kinuha ito mga bay, matatabunan itong mga damo na to. Hindi gaano kakapal or hindi gaano dadami. Kasi naagawan na sila ng nutrients ng mga katulad dito na damo na tumataas. So ayun mga bay, no, medyo mahangin at meron pa rin kunting patak-patak ng ulan. Pero hindi ko alam, mamaya baka ulan na naman ng malakas. Kukuha muna ako ng mga pangumpay para sa aking mga alagang kambing. Dadagdagan ko pa itong pangumpay ko. Magandang hapon mga bay, na bigyan ko na ng pagkain at mga alaga kong kambing. Yan, dito sa may bato naglagay din ako. Sinadya ko dito sa may bato mga bay para hindi masyado nila matapak-tapakan. Kasi pag dito sa lupa may mga ano na nila, may mga dumi na. Hindi na gaano kakainin yung ibibigay ko na pagkain. Dito rin, nilagyan ko. Ayan, ubos na yan. Marami yan kanina dyan mga bay. Binanata na ng aking malaking kambing. Ayan o. Dito rin, naglagay din ako. Paubos na. Dito rin sa itaas mga bay, binigyan ko rin. Nilagyan ko. Dito na naman bumabanat itong iba. Marami namang damo ngayon mga bay, no, na nakukuha. Ayun lang, magsipag lang tayo kapag kuha o pagdadamo para meron tayong maipakain sa ating alaga o maibigay sa ganitong uri ng panahon. So ayun mga bay, no, okay na to. Itong mga alaga kong kambing. Baka bukas titila na yung ulan o mapakita na yung araw, ipapastor ko naman sila. Yung nag-comment sa akin na hintayin niya daw mag-upgrade ako ng aking alagang baka. Ito na yun. Ayan, Brahman. May ano na to, may hikaw na to. O ano, airtag. Ayan o. Ayan. Buntis na rin pala ito mga bay. Pinaiay ko rin. At nasuri na ng technician. Ano daw, babae daw yung pinagbubuntis ngayon ni Lamyat. At Brahman pa rin na lahi. Maganda naman, nakapagpalahi na ako ng Brahman na babae. So ayan mga bay, hanggang dito lang muna ang video ito. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless sa ating lahat at happy farming.